Celine's POV. Napapikit ang mata ko dahil sa bulta-bultahing kuryenteng tumama sa katawan ko. Hindi ko yung bagkos inaasahan. Sunod-sunod ako napalunok na maramdaman kong halik ni Lucas sa leeg ko. Bagaman pinipigilan ko mapaungol ay lumalabas pa rin yun sa bibig ko. Nang sandaling imulat ko mga mata ay sinakop niya ang labi ko. Banayad ang paggalaw nun. He explored my mouth using his sinful tongue. Napaungol ako. Nang kagatin ni Lucas ang pang-ibabang labi ko, hindi ko na mapigilan ang nararamdaman ko kaya nagkusang kamay kong haplusin ng katawan niya. Mas lalong nag-init ang paligid at sa isang iglap nawala ang suot ko. Tanging pang-ibaba ko na lang ang natira. Ang kaninang pajama ay nasa sahig na habang ang sando ay nasa malapit sa may pintuan. Halatang binato ng basta-basta. Madilim ang mga mata ni Lucas at kitang-kita ang pagnanasa doon. Muli akong nalunod sa titig niya. Gumisi siya na nakakaloko bago mabilis na lumapit sa akin. Hinaplos niyang leg ko pababa sa dibdib ko at sa kamarahan yung minasahe. Napapikit ako sa sensasyong lumulukob sa akin. Nakakabaliw kasi yon sa pakaramdam. Lucas, sambit ko sa pangalan niya. Tinas niyang ulo bago tumingin sa akin. What is it, baby? Paus na sabi niya. Wala ako sa tamang pag-iisip sa sandaling ito. Nilukob na ng pagnanasang buong sistema ko. Wala akong maisip na matino. Take me, I command and he obliged. Binaba ni Lucas ang natitirang saplot niya bago pumaibabaw sa akin. Hinalikan niya muna ako sa labi. Sa kanya ako tuluyang inangkin. Napapikit ako dahil may naramdaman akong masakit. Sa 4 na taon na yon ay hindi ko kailanman naranasan pang madiligan. Kaya siguro masakit yun ngayon. Are you okay? Tanong ni Lucas kaya tumango na lang ako. Napaigit pa ako nang mapasok yun lahat sa akin. Ang sarap sa pakiramdam. Para kung dinadala sa langit. Nagsimula siyang umulos at ilang segundo pa lang yun, ngunit halos tumirik ng mga mata ko. Naglakbay ang kamay ko hanggang sa maabot niya ang likod niya. Buong puwersa kong binaon yun ang kuko para mailabas ang sobrang nararamdaman ko. Hindi naman umaray si Lucas at patuloy pa rin na umaangkin sa akin. Ilang segundo pa bago ko naabot ang langit. Pagod na pagod kong ibinagsak ang ulo ko. Bagsak din ang katawan ni Lucas sa akin. Pero hindi niya ako tinantanan hanggang sa abutin kami ng tanghali. Mabutit wala si na mommy. Pumunta sila sa mall para mag-shopping at sinama nila si Angel. I love you. May hinang bulong ni Lucas bago ako binaba sa bathtub. Nang hihinaman ay sumagot pa rin ako. I love you too, Lucas Santiago. Nakita kong pamumula ng mukha niya kaya nahihiya siyang tumalikod at tumalis na. Narinig ko pang yabag niya paalis. Napangiti ako habang nakapikit ang mga mata. Wala na akong mahihiling pa. Walang-wala sa sakit na nararamdaman kong saya ko ngayon. Bukod sa mahal namin ng isa't isa ay buo na kami bilang isang pamilya. Ang sarap sa pakaramdam na sa bawat pagising mo ay mukha ng asawa mo ang unang bubungad sa'yo. Matapos maligo ay nagpalit na ako ng damit. Naubutan ko pa si Lucas sa sala habang nanonood ng TV. Mag-aalas 12 na ng tanghali pero wala pa ang maglola. Ang tagal naman nila, nang-miss ko na tuloy ang anak ko. What's that? Tukoy ko sa pinapanood ni Lucas habang prente nakaupo sa tabi niya. Agad niya akong inakbayan at tinalikan sa labi. Just a peck. Panood syempre, piloso pong sagot niya at ngumisi. Sa inis ay pinitik kong noo niya. Nakakainis na siya ha? Kidding baby. Tumawa pa siya pero humalakip-kip lang ako. I feel tired. I want to sleep pero parang ayaw ko din. May ganun pala? Do you want to rest? Kapag ko ay tanong niya, siguro napansin niya yun pero umiling-iling lang ako't sumandal na sa dibdib niya. Tinuon kong buong atensyon sa TV. Napakunot-noo ako nang biglang naghahalikan ng 2 lalaki. Hala siya? BL ba yan? Hinadad. Sa lubong ang kilay ko siyang tinignan. Why are you looking at me like that? Takang tanong ni Lucas. Bakla ka talaga no? Pangasar ko. Biglang nalukot ang mukha niya bago ako inirapan. Hoy, pero wag kang manunood din ako ng ganyan. Habang nasa Italy kami, wala namang masama sa same-sex relationship as long as wala kayong tinatapakang ibang tao. I just made love to you. Nakangusong sabi ni Lucas habang nakatuon pa rin ang mata sa pinapanood. Ang sarap niyang kurutin sa singit. Joke lang, ito naman. Sorry na. I'm home! Nabaling ang paningin namin sa pintuan. Akala ko sila mami yun, pero si Kuya Sian pala habang hawak ang pamilyar na bata. Siya ata yung nakita ko 4 years ago. Si Trisha at isang matangkad na babae. Siya siguro yung Marga dahil kahawig naman niya si Trisha.
Maputi ito't matangkad. Maganda siya na parang modelo, mahahaba ang pilik mata, matangos ang ilong at mapupulang hugis puso na labi. Hindi ko mapigilang mamangha. Ang ganda niya. Lumapit sila sa amin kaya napatayo kami ni Lucas. "What are you doing here?" Lukot ang mukhang tanong ni Lucas sa kapatid. Humalakak lang ang gagot prenteng umupo sa sofa at saka kinandong ang bata. "Hi, I'm Marga and you are Celine, right? That fucker's wife?" Ngumiti siya, tinalad ng kamay sa harapan ko. Tinanggap ko yun at nginitian siya pabalik. "Nice meeting you." Siya pala talaga yung Marga, no? Ang ganda niya, pero papatalo ba ako? "Hello po, Tita Celine. I'm Trisha. Remember me po?" Cute itong umitit saka ko hinalikan sa pisngi. Napahagikik ako sa cuteness niya. Same sila ni Angel na cute. Of course naman. Anyway, how old are you na? You are already grown up? Ginulo kong buhok niya kaya mahina siyang napatawa. 10 na po. Tinas pa nitong dalawang kamay sa harapan ko. Pagkatapos nun tumabi na siya sa mga magulang niya. "Magjowa kayo?" Tanong ko sa kanilang dalawa. Gumusto si Kuya Sian at tumawa naman si Marga. "Hindi ba halata? Pinapasikat mong puso ko, Celine." Pabiro pa nitong humawak sa dibdib at nagsimulang mag-inarte. Natigil lang yun nang magsalita si Trisha. "You're crazy, Dad!" Napatawa kaming lahat na nandoon at mas lalo namang pinagsakluban ng langit at lupa ang mukha ni Kuya Sian. Lumabas muna saglit si Marga dahil may tumawag sa kanya. Ayaw man siyang payagan ni Kuya Sian, wala itong nagawa. So I trailed off. I wiggled my brows to him. Niyakap niya si Trisha saka ito kiniliti. Tawang-tawa naman ang bata. Inakbayan ako ni Lucas at mas lalong nilapit sa kanya. Namimiss ko ng anak ko. Ang tagal nila. Reklamo ko sa asawa ko. Napairap na lang ako. "Hoy, magkwento ka." Utos ni Lucas sa kapatid. Umungos lang ito't niyakap si Trishang hawak-hawak ang tiyan dahil katatapos lang tumawa. "Anong ikakwento ko? Tungkol sa kapangitan mo?" Napaka si Kuya Sian saka akong initaan. "Gets, magkaibigan si Bebe Lapscott saka yung asawang mukhang paa. Panimula niya kayo nagtawanan kami." "Mukhang paa po si Papa Lucas?" Tanong ni Trisha at sumimangot ang asawa ko nasa tabi ko. "Sian, may hinang bulong niya at nilapit ang ulo sa leeg ko. Tapos dahil gwapo ko nahulog sa akin ng Bebe Loves ko. Alam mo bang sa pag-ibig hindi mo talaga maiwasan na masaktan kaya ayan, naiwan niya ako. Hindi ko alam na buntis siya that time. Tinaguan ba naman ako ng anak pero syempre, deserve ko naman yun kasi ang gago ko. Nang babae kasi ako eh. Mabuting at binalikan pa niya ako." Nakangiting sabi ni Sian at saka hinilikan ng anak. "Yes po, Daddy. You're really a jerk." Sagot ng bata at saka humalikip-kip. Ilang sandali pa'y nagdatingan ng lahat. Ibig sabihin ng lahat ay sina Mommy at Daddy at ang anak ko. Sina Tito at Tita, si Marga at Angelica. "Ano to? Reunion?" Ay joke saka binalandrang dalawang kamay nang makita kong tumakbong anak ko papalapit sa akin bago ako dinamba ng yakap. "I miss you, Mommy!" Cute na sabi niya bago ako hinalikan sa labi. "I miss you too." Pinatalikod ko siya at pinunasan ng pawis sa likod niya. "Daddy, Lolo and Grandpa bought me some toys again." Tinuro nitong hawak na paper bags. Napailing-iling si Lucas at tinapos sa mukha ng anak. "Ano pang gusto mo, princess ko?" Marahang sabi ni Lucas. Napangiti ako. Napakaswerte ko talaga. Nagpaalam muna kami umakyat sa itaas para palitan ng damit ni Angel. Nagpresenta naman sila magluto muna dahil pare-pareho din kaming gutom. Matapos kumain umupo ulit kami sa sala. So, si Mami yon. Ang dalawang bata ay nasa itaas kasama si Marga. Buntis pala ito kaya kailangan ding magpahinga. Let's talk about the wedding. Nakangiting panimula ng asawa ko. Kinagat kong labi ko para mapigilang mapaluha. Again, kahit papayo napakaswerte ko. Umayos sila ng upot na kangiting sumulyap sa amin. Tanging ang mga magulang namin at sina Angelica at Kuya Sian na nandito. "Kailan bang kasal?" Kapag kaway, tanong ni Tito Mon. Next month. Patanong na sabi ko, hindi pa kasi naman yun na pag-usapan. Dahil inuna namin ang honeymoon kanina. Sumimangot si Lucas. Ang tagal naman, nagtawanan kaming lahat na nandoon. Siyempre para mas bonggang kasal, maarting sabi ni Angelica habang kinakagat ang kuko ng daliri. "Okay, for my baby." Ngumiti si Lucas bago ako niyakap. Nagasaran sila habang si Angelica ay naka-poker face bago sumigaw ng, "Walang forever." Enough, motoridad na pagpigil ni Daddy kaya napatahimik kaming lahat. "Saan ang kasal?" "Sa simbahan po." Sagot ko. Alangan naman sa ospital, di ba? Pamimiloso pa ni Kuya Sian kaya binato ito ni Tito Mon ng tropilo. "Umayos ka, gunggong. Ano gusto niyong motive?"
Black and white? Question ni Kuya Sian. Ano yun? Polka dots? Si Angelica. Kayo ba ikakasal? Pambabasag ni Tita Lenny. Nagsitawanan ng lahat. Walang patutunguhan to, promise. I want silver and I want gold. Nagkatinginan kami ni Lucas at nagsimulan tumawa. Silver and gold it is, nilista ni Mami yun sa cellphone niya. Tinaas ni Angelica ang kamay kaya napatingin kami sa kanya. Dapat 3 ang gown ni Ate Sis, yung wedding gown, yung reception gown and syempre yung honeymoon gown. Humirit pa siya. Napailing-iling naman si Lucas, ang sakit niya sa ulo. Natigil na napaplano na tumunog lahat ang cellphone namin. Nagkatinginan kaming lahat, bigla akong kinabahan. Sabay-sabay din namin yung sinagot. 911, umalis na kayo dyan. Nakataka si Daddy at papunta na siya dyan. Boses yun ni Emily. Nahulog kong cellphone ko at napaawang ang labing tumingin sa kanila. Tulad ko yung nagulat din sila. Tumayo kami't nagmamadaling umakyat sa itaas para kunin ng mga bata at si Marga habang ang mga magulang namin ay hindan sa sakyan. Shit, pagmumura ni Kuya Sian. Nang mabasag ang salamin sa may sala at tumagos doon ng bala. Mommy, what's happening? Naiyak na tanong ni Angel sa tabi ko habang nakayakap sa ama. Close your eyes, baby. Wika ako't sinunod naman niya. Doon kami sa likod dumaan para hindi nila kami mapansin pero nagpaiwan sina Kuya Sian at Lucas. Susunod na lang daw sila. Ayaw ko man, kinuha ko na lang ang anak ko't naglakad na paalis. Ganon din si Marga kay Trisha. Napatigil ako na makarinig ako ng pagputok ng baril sa loob. Umiiyak na si Angel sa harapan ko kaya tinakpan kong tenga niya. Gusto ko mang lumingon ay natatakot ako. Ang asawa ko. Pumasok kami sa kotse at si Angelica nagpresentang mag-drive. Nandun ang mga magulang namin. Nag-aalala ko sobra. Pakiramdam ko may mangyayaring masama. Mommy, si Daddy! Humahagulhol na sabi na anak ko habang nakayakap sa akin. Kinalma ko lang siya. Hindi ko alam ang tinatahak naming daan. Ang sabi ng dalawa ay susunod daw sila. Pinanghawakan ko yun. Pumasok kami sa isang village na hindi ko alam kung anong pangalan. Hindi yun pamilyar sa mga mata ko. Pumasok kami sa loob at saka ko lang nalaman na isa sa 4 na bahay pala nila tita yun dito sa Pilipinas. Hindi ko malang alam. Tumingin ako sa gilid at may nakita kong lalaki. May hawak silang kutsilyo. Muli sumulyap ako sa pamilya ko. Kinuyom kong kamao ko. Para saan pat marunong ako makipaglaban kung hindi ko yun gagamitin. Tinanguan ko sila at nagpaiwan sa labas. Ayaw pa nila akong payagan pero alangan namang hayaan ko na lang. Di pare-pareho kaming mamamatay. Nang makita ko sarado ng pinto'y saka ako lumaban. 3 lang sila at yung isa'y may hawak na maliit na kutsilyo. Napangisi ako. Madali lang to. Basic. Sisiw. Inambahan ako ng suntok ng isa pero sinipa ko siya sa Flappy Bird niya. Tumba agad. Lampa naman. Napatingin ako sa dalawa. Sasaksakin na sana ako nung number 2 kaso nailagan ko siya. Hinila kong kamay ni number 3 saka ako umikot. Aamba sana ulit ng saksak si number 2 kaso niharang ko si number 3 kaya itong nasaksak. Napangisi ako kasi napansin kong malapit yung sa puso. Ilang porsyento lang na mabubuhay siya kumpara sa mamamatay na siya. Tinapon kong katawan ni number 3. Sinugod ko si number 2 bago siya sinipa sa muka. Napaupo siya sa sahig. Hinablot kong buhok niya at saka siya sinuntok sa muka ng paulit-ulit hanggang sa mamanidang kamahukot na durugang muka niya. Naghugas ako ng kamay at nag-alkohol bago pumasok sa bahay. Nadatnan ko sila sa kwarto na nagsisiksikan sa isang gilid at nang makita ko ni Angel ay kaagad siyang tumakbo papalapit sa akin bago ako niyakap ng mahigpit. Narinig kong paghikbi niya kaya sumikip ang dibdib ko. Hush baby, don't cry. Hinaplos ko pang likod niya. Pagdating sa anak ko ang hina ko, sobrang sakit para sa akin na marinig ang hikbi niya. Nanatili kami sa loob ng kwartong yun ng ilang segundo, minuto, oras hanggang sa may kumatok. Madilim ng paligid na sumilip ako sa may bintana. Tinignan kong peephole para malaman kung sinong kumakatok at nang makitang si Kuya Sian yun ay kaagad kong pinagbuksan. Mugtong mata niya at nakatulala. Punong-puno ng dugo ang damit at napunit ang pantalon. May sugat din siya sa pisngi. Pati kamay at dumudugo yun. Pero nasaan ang asawa ko? Bakit hindi sila magkasama? Agad na masana luha ang gilid ng mata ko. Ayoko nang iniisip ko. He's gone. He uttered na tila nababasang nais kong itanong bago sunod-sunod na malisbis ang luha sa mga mata. Napaluhod ako sa sahig. Biglang nag-flashback sa akin ng lahat simula nang ikasal kami. Sa masasayang alaala namin, nang saktan niya ako, nang umiyak siya at nagmakaawang balikan ko siya. They got us. Binugbog nila kaming 3 nila Emily. Pero si Kuyang pinuruhan. Pinunasan itong mata na punong-puno ng luha. Binaril siya sa bintit saka sa malapit sa may dibdib. Nang lapitan ko siya, ay hindi na siya humihinga.
Hindi ko na napigilang mapahagulhol ako ng napakalakas. Ang sakit, sobrang sakit. Para akong pinipiraso sa sobrang sakit. Andaya naman, kakaayos pa lang naman pero kinuha na siya kaagad sa akin. Hindi ko ba talaga deserve na maging masaya? Diyos ko naman, hindi ko na kaya. Mas gugustuhin ko na lang na lumayo kaysa naman mamatay siya. Ang unfair talaga, kaka-propose pa lang niya sa akin noong nakaraan tapos birthday pa ni Angel next week. First birthday sana ni Angel na kasamang ama niya pero bakit? Bakit tuloy na siyang kinuha sa akin? I'm sorry Celine, hindi ko maprotektahan ng kuya ko. Patawarin mo ko, patawarin mo ko. Tulad ko umiyak na rin silang lahat, si Angel naman na nakatingin sa akin habang hilam ang mga luhang nasa mata. Tila umaasa na nagsisinungaling ang tito niya. Ngunit nang tanguan ko siya kagad siyang pumalaho ng iyak at tumakbo sa sulok ng kwarto at doon nagsisigaw. Hindi ko pa rin tanggap. Si Lucas. Patay na si Lucas. Patay ng asawa ko. Mahal ko. Ang sakit. Bakit naman agad mo kaming iniwan? Lucas POV. Sinuntok ko ang pader sa harapan ko. Hindi ako magpapakasal sa babaeng yun. Nag-i-enjoy pa ako sa buhay ko. Celine ha? Parang pamilyar sa akin ang pangalan niya. Nagmamadali akong lumbas ng kwarto nang hindi tumitingin o nagsasalita ng kahit ano kay Emily. Wala lang siya kumpara kay Celine, ang best friend niya. I drove my Mercedes-Benz hanggang makarating ako sa bahay namin. Kailangan ko makausap ang aking ama. Kailangan ko siyang pigilan. O umuwi ka, sarkastikong sabi niya. Nag-igting ang pangako. Ayoko pang magpakasal. He made my face. Hindi ka na bumabata pa. Kailangan mong pakatatag anak. O tapos, kailangan ng babae yun ng tulong at ang pagpapakasal mo sa kanya makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. Nanatiling walang emosyon ang mukha ko. Bakit ako? Hindi lang akong lalaki sa mundong itong makakatulong sa kanya. Hindi ko nga siya kilala eh. So why I marry her? I'm sure pangit ang itsura niya. Lucas, nagtaas siya ng boses na parang kulog. Nagkibit balikat ako. Ano? I'm on the right age to decide for myself. Don't bother cause I'm not a kid anymore. For Pete's sake, nagdilim ang mukha ni Daddy. Habang nangangalit ang ngipin, tinitigan ko ng mabuting mukha niya. Nakakunot ang noo niya. Lumalabas ng wrinkles niya. Masasabi kong matanda na talaga siya. Marry her or you won't be your patrimony from me. Ngumisi siya, naikuyom kong aking panga. That old man, pinapasok niya talaga ako sa ganitong sitwasyon. Nanatili akong stoic na mukha. Ayokong pakasalan ng babaeng yun. Hindi ko nga siya kilala. Paano kung isa siyang gold digger? Niligtas mo siya sa kamatayan. Ano? You choose. Lumitaw sa mukha ni Daddy mapaglarong ngisi. Napabuntong hininga ako sa pagkatalo. I'm no one without money. I can say that money is power. Hindi ako makakatanggi. I just look at him without saying anything. Umili si Daddy sa pagkadismaya. Tingnan mo, nanganganib ang buhay ng babaeng yun. Hindi siya kayang protektahan ng kanyang mga magulang. Matatanda na sila tulad ko. Ayaw kong pilitin ka pero kailangan talaga iligtas mong anak niya. Kailangan niya ng isang katulad mo. Seryoso niyang sabi. Pakasalan mo siya o wala kang makukuha kahit isang sintimo mula sa akin. I had cursed. Shit! Nalukot ang mukha niya. Your language. Stop cussing, Lucas. Hindi kita pinalaking bastos. Again, I sighed for the end time. Okay, I'll marry her. Nakita ko kung paano lumiwanag ang mukha niya. Sus! Russell is going to be my balae. Maarting sabi niya kaya umiling ako. My father is a pain on the ass sometimes. He maybe look serious but trust me, he's crazy. As if crazy like me. Annulment is legal in this country, right? I just need to protect her. Then after that, I'll dump her. I smirk. Celine ha? Sounds really familiar. Pumunta ako sa kwarto ko at pumasok agad sa comfort room. Kailangan kong ilabas ito. Tinatanggal ko lahat ng damit ko bago sumampas sa bathtub. Tapos lumbas sa isip ko si Sal, yung kaibigan ni Emily. Unang kita ko pa lang sa kanya, nahulog na ako sa kanya. Yun ba yung tinatawag nilang love at first sight? What are your plans then? Sian my brother asked while holding a shotting glass. Ewan ko ba, ayoko matali. Frustrated kong sagot. Uminom ako ng whiskey mula sa bote. Ang init, mapait ngunit ang matamis na lasa na nanatili sa aking lalamunan. Kunwari ka lang. Pagkatapos nun, hiwalay mo na, basic, mungkahi niya. Nag-smirk ako. May utak ka pa rin pala, no? Pero bago yun, papafall muna kita, Celine. Sasaktan kita, dudurugin kita. Mark my words. I cursed under my breath when I saw Celine. She looked so good in that floral dress and I want to rip it. What is the meaning of this?
Don't tell me, Sel or Celine ay iisa lang ang babaeng pakakasalan ko. Ha? Kung alam ko lang, edi sana pumayag na ako kaagad unang salita pa lang. Hindi ko maalis ang mata ko sa kanya. Nabaliw ako nang makita ko siyang naka-white gown habang dahan-dahang naglalakad papunta sa akin. 1 taon na nakalipas simula ng unang araw ko siyang nakilala. It's okay, Celine. I'm here. Hinaplos ni Emily mukha niya na lalong nagpaiyak. She lifted her head. My heart beat so fast when I clearly saw her face. Isang hugis pusong muka. Matangos na ilong, hazelnut na mata. Mahahabang makapal na pilik mata at isang malapulang labing ang sarap halikan. I cursed on my mind seeing her angelic face makes me lost my mind. Tinitigan ko ulit ang mukha niya. Mapulang mga mata niya dahil sa pag-iyak niya. Ramdam kong sakit niya, bumuntong hininga ko at naglakad palayo. First time kong makaramdam ng ganito sa isang babae. Kaya kakaiba. Kinabukasan nakita ko ulit siyang nagtatawanan kasama si Emily habang nakaupo sila sa dalampasigan. Bubita, ang gwapo nga eh. Masas parang ang sarap na. Emily hissed while the girl is just looking at her with her innocent face. I can sense it. She's innocent. I found myself smiling again while looking at her. Lagi ko siyang nakikitang kasama ni Emily at lagi ko silang ini-stalk. Hindi ko alam kung bakit pero gusto ko siyang lagi makita until one day hindi ko na kinaya kaya tinawagan ko na si Emily asking for that girl's name. Basta Celine, huwag mo nang tanungin, nagsiselos ako. Napangiti ako nang marinig kong pangalan niya. Celine, ang ganda ng pangalan. Si Emily, may gusto sa akin ng best friend niya pero hindi ko siya gusto. Inistok kong account niya sa FB. Sinave ko na lang ang kanyang larawan at nilagay ito bilang aking lock screen na wallpaper. At sa ikasyam na pagkakataon nahuli ko muli ang aking sarili nakangiti. Hindi ako ito. Kilala ko bilang cold-hearted billionaire. Hindi ako ganito. I, Lucas Santiago TQ, Celine Mendoza to be my lawfully wedded wife, to have and to hold from this day forward, for better for worse, for richer for poorer, in sickness and in health, till death do us part. I vow to protect you with all my heart in any ways I can. Buong puso kong panata habang nakatingin sa kanya. Seryoso ako, napakaganda niya. Isang diyosa to be exact. Pero kailangan ko pa ring magpanggap. Patawad, mahal. Umalis ako sa reception nang hindi si Celine kinakausap. Tara inom. Emily hissed at lahat sila'y pumayag maliban sa akin. May masama akong kutob. Oh shit! Ano kuya, ayaw mo na? Sus, weak, sabi ni Sian habang may hawak na chaser. Umiling ako. My goddamn head throb. Uuwi na ako, pagpapaalam ko sa kanila at saka lumayo na. Kailangan ko na umuwi, first night namin. Pero nandito ako at umiinom kasama sila. Iuuwi na kita, sabi ni Emily na may paglarong ngiti sa labi. Napapikit na lang ako ng mariin, umiikot ang ulo ko. Ilang sandali pa, nakita ko sarili ko sa isang kulay beige na kwarto. Nakaramdam ako ng pagkapukaw at sobrang init. Nararamdaman ko mga labi ni Emily sa leg ko. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa garalgal na boses. I'm sorry, but I need to do this, sabi niya sa kami pinainom na capsule sa akin. I woke up na parang minartil yung ulo ko. Inilibot ko ng aking mga mata sa loob ng kwarto, nangunot ang noo ko. Hindi itong kwarto ko, bumaba ang mata ko sa katawan ko, saka ko lang na-realize na nakahubad pala ako. Damn, ano nangyari? May asawa na ako. Shit, ang huli kong naalala si Emily habang hinahalikan ng leg ko. Yung babaeng yun, galit na galit ako sa kanya. Nagmamadali kong sinuot lahat ng damit ko. Pag uwi ko, sinalubong ako ni Sian na suntok. Kuya, bakit may chikinini ka sa leeg? Nagpupuwis na galit na tanong niya. Kinabukasan. Anong tungkol kay Celine? Tanong ko kay daddy nang makapasok siya sa opisina ko. Nasaan ka kahapon? I keep my mouth shut. She's looking for you. That's your wedding. He's foaming mad when he's saying that. Anong klaseng asawa ka? Hindi kita pinalaki para maging irresponsabling anak. Muli tinikom ko na lang ang bibig ko. Talk, Lucas. The authorities in his voice while saying that. I sighed. I was left with no choice. I'm mad, Dad. Ayoko pa magpakasal pero wala akong choice kung hindi pakasalan siya para makuha ang mana ko. Yun lang. Hindi makapaniwalang tanong niya. I'm sorry, yun lang ang masasabi ko. Kinabukasan hindi na ako umuwi. Though I miss her, Emily texted me and said, "Let's talk, Lucas." Napaka-importante. Pinaandar ko Mercedes-Benz ko papunta sa pinakamalapit na coffee shop na nabanggit niya. Okay ka lang? Tanong niya nang makita niya ako. Tumango lang ako, tumupo sa harap niya. Ano?
Sumimsim siya sa frappe niya at tinitigan ako. Gustong agawin ni Greg si Celine. Tulungan mo ako, Lucas. Gusto niyang gamitin siya bilang pain para sirain ang kanyang ama. Yung matandang yun, kung hindi ko lang yun ama, napapatay ko na. Pinasadahan niya ng kamay ang mahaba niyang buhok. I really need to protect her, ha? Let's make a plan. Pero bago yun, gusto kong humingi ng tawad sa nangyari kagabi. Nandun ang mga tauhan ng tatay ko. Nanonood sa atin. Kung hindi ko ginawa yun, mamamatay si Celine. I'm sorry, okay? She sincerely said. I just nodded my head once again. Nangyari na eh. Ano pang magagawa ko? Okay, kunwari hindi mo ko kilala. At saka pakiusap, huwag kang umarte sa harap niya. Mahalin mong kaibigan ko, Lucas. Hindi pa niya kailanman naramdaman na mahalin na sobra. Inosente siya. Kapag sinaktan mo siya, papatayin kita. Paano ka siya masasaktan? Napangiti na naman ako nang isipin ng mukha ni Celine. Bakit ka nakangiti? Kumunot ang noo niya. O tapos, paki mo. After that, umuwi na ako. Ako ang nagpatayo nun. We just need privacy. We're married after all. Looking at her makes me hard. Lumapit ako sa kanya para kumain kasama ko at sobrang saya niya. After washing the dishes, went to her room. Hindi ko ginustong makasama sa Celine sa isang kwarto dahil natatakot akong hindi ako makapagtimpi. But this time, after making love with her, I felt full. I'm so really happy. Kinaumagahan nagluto ako kahit hindi ko naman alam kung papaano. I just want to make some effort for her. But seeing her reaction, nakaramdam ako ng hiya sa sarili ko. Nasunog ang itlog. Kawawa naman ako sa larangang ito pero sinubukan ko pa rin to impress her. But I guess I just failed. Umuwi agad ako na marinig kong takot sa boses ni Celine. I promised myself that I will protect her. Seeing her shake like that while a man was pointing a gun at her makes me na lumabas sa akin ng pagkademonyo. Wala akong makita kung hindi dugo. I decided to take her to Ilocos when her father called and said he is in the critical condition. Humingi siya na pabor sa akin ng araw din yun. Please, don't say it to her. I don't want her to... Ayoko siyang mag-alala. Hindi pa ako mamamatay kasi masamang damo ako, hindi ba? Napabilis ang tibok ng puso ko na marinig kong boses niya habang nakipagsiksikan sa akin sa loob ng kotse ko. Gustong gusto ko si Celine at lumalalim ito sa bawat araw na lumilipas. Ang sandaling kasama siyang pinakamahalagang bagay na nangyari sa buhay ko. This is the first time na nakaramdam ako ng ganito sa isang babae. Natuto ako magmalasakit muli. Natuto akong rumispeto at magmahal muli. Oo, sa maikling panahon natutunan ko siyang mahalin. Oo, nagpapanggap ako. Kinakain ako ng galit ko. Pero hindi na ngayon kasi after the night we made love, I've been true to myself. Ayoko masaktan siya. Dahil kapag nakikita ko siyang nasasaktan din ako. Para siyang kristal, natatakot ako masira siya. Dahil kapag nakipaghiwalay siya, ako'y masasaktan. Anong nangyari? Tanong ko kay Emily paglabas niya ng restaurant habang umiiyak. Pinuntahan ko kaagad sa Celine nang makita ko siyang umiiyak ng gusto. I'm sorry. I hushed her. Bakit ka nagsusorry? She sobbed while caressing her back. Hindi naman ako galit sa iyo eh. Uwi na tayo. Ngumiti siya pero napangiti ito. Hinayaan ko siyang umiyak sa balikat ko pagkatapos nun. Nasasaktan ako nakikita siyang umiiyak ng ganun. Nandito si Marga? Kailan pa siya bumalik? Tanong ko sa kapatid ko habang nilalarong kamay ni Tisha. This baby girl is so cute. She's like a doll. Kahapon, nagulat nga ako na may kumatok sa kwarto ko. Tapos nakita ko siya, sabi ni Sian habang sinusuklay ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga kamay. Ang pangit niya. Inggit ka na naman sa kapugian ko ha? Mahanging sabi niya, inilibot ko na lang ang paningin ko. Bakla ka, Tito? Inosenteng tanong ni Tisha habang nakatingala sa akin. Ano? With this body? You call me gay? Well, hindi dahil sa payat sila. Ibig sabihin ay bakla na sila. Hindi ako. I hissed and then I remembered my wife. Tinawag din niya akong bakla. Napangiti ako doon. Teka, nasan siya? Masyado kang defensive, kuya. Pang-asar ng kapatid ko pero hindi ko siya pinansin. Where is she? Napatingin kami sa itaas na may marinig kaming kalabog. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Ilang segundo, nagmura ako. Asawa ko, nang makabawin na ako. Dali-dali akong tumakbo na hindi alintanang hagdan. Sinubukan kong buksan ang pinto pero nakalak. Ang duplicate na susi. Binuksan kong pitaka ko para kunin ang susi. I cursed kasi hindi pa rin yun mabuksan. Anong nangyari? Tanong ni Sian. Ayaw mabuksan, yung asawa ko. I'm turning crazy. I'm shaking. Baka kung anong masamang mangyari sa kanila. I won't let that happen. We both kicked the door but it just won't do. Open. What the? My wife?
What if something happened bad to her? Mababaliw ako, hindi ko kaya. Kuya, tumakbo si Sian pababa. Baby, open this please. Frustrated kong sabi. Nababaliw na ako. Kumatok ako ng ilang beses pero hindi niya binubuksan. Bumalik si Sian na may hawak na tsenso. Hirap din siyang huminga tulad ko, nanginginig din siya. Hindi ako makapag-isip ng positibo ngayon. Ginamit ni Sian tsenso para buksan ang pintong yon. Tinakpan ko ang tenga ko at sa wakas bumukas ang pinto. Nagmamadali akong pumasok sa loob pero natigilan ako sa nakita ko. Hindi, nakita ko ang aking asawa na nakahandusay sa sahig na puno ng dugo. Walang kakulay-kulay ang labi habang humihinga ng mahina. May cutter sa itaas niya, hindi ko maigalaw ang katawan ko kaya binuhat siya ni Sian. Ang asawa ko, shit! Wala akong nararamdaman, sobrang bilis at lakas sa tibok ng puso ko kasabay ng pag-agos ng luha sa pisngi ko. Asawa ko, bakit? Bakit niya ginawa yun? Ang puso ko'y nadudurog pera-peraso. Anong klaseng asawa ko? Hinayaan kong aking asawang gawin yun. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Dapat pinigilan ko siya. Nakarinig ako ng hikbi sa likod ko. Napalingon ako at nakita ko si Triciang umiiyak at nanginginig. Saka lang ako natauhan. Ang asawa ko. Binuhat ko si Tricia at pumunta sa kotse at nagmaneho papunta sa ospital. Kailangan ako ng baby ko. Grabe, kailangan niya ako. She's pregnant, sabi ni Doc Kevin. Nanatahimik ako at sinulapan sa Celine. Hindi ko napansin ang mga luhang patuloy na pumapatak sa mga mata ko. Tatay na ako ngayon. Hindi ko mapigilan ang sayang nararamdaman ko ngayon. Hinawakan ko mga kamay ni Celine na mahigpit. It's been a week pero hindi pa niya minumulat ang mga mata niya. Sobrang namiss ko siya. Kasalanan ko to. Bumuntong ininga ko tinapos ang malaanghel niyang muka. Celine baby, please come back. Please baby, open your eyes. Saktan mo ko, suntukin mo ko, sampalin mo ko. Tatanggapin ko lahat baby, buksan mo lang mga mata mo. Patawarin mo ko, hindi kita nabantayan. Nakatitig lang ako sa kanya. Gusto ko marinig ulit ang boses niya nang magkamalay sa Celine. Yes, Mrs. Santiago, buntis ka. Isang luha ang bumagsak sa kanyang mga mata. Masaya na rin siya. Siyempre, sino ba naman ang hindi? Noong tulog pa siya, ginawa ko itong kantang to. Gusto ko siyang pakasalan muli. Isang engranding kasal. Baby ko Celine, my wife. Will you marry me despite of what I've done? Sa lahat ng maling desisyon na ginawa ko, pakakasalan mo bang lalaking to't muling makakasama siya sa natitirang bahagi ng iyong buhay? Will you marry me again? Pinagpapawisan ako habang nakatingin sa kanya. Natatakot ako na baka tumanggi siya. Kaya kapag sinabi niyang oo, sa tingin ko ako na pinakamasayang tao sa buhay ngayon. In love ako sa kanya. I love her so much. I will spend my life with you baby. With our baby princess in your tummy. Ngunit nabago lahat ng yun. Kung may plano kang iwan ako, patayin mo na lang ako. Dahil ang pag-iwan mo sa akin ay nangangahulugan ng kamatayan para sa akin. Anong gusto mo? Sinagot kong tawag. Si Emily, handa ka bang ipagsapalaran ng kaligayahan para iligtas sa Celine? Anong ibig niya sabihin? Of course I can. Walang pagdadalawang isip na sagot ko. Kaya kong gawin ang lahat para sa kanya. Kahit buhay ko kaya kong isakripisyo para lang mailigtas sa Celine. Annul her, Lucas. Greg wants her to be hurt. Sabi ni daddy niya, hindi sila gagambalain basta iwan mong anak nila. Ako nang bahala sa annulment papers. Nagigting ang pangako. Damn that old man. She's pregnant, right? Paano mo nalaman? I have my ways. So, she paused and took a deep breath. Look, Lucas, kaibigan ko yun. Ayaw ko siyang masasaktan dahil para ko na siyang kapatid. Pero papatayin nila siya, Lucas. Ayaw ko masaktan si Celine. Nangako ko sa sarili ko na poprotektahan ko siya. Ayaw ko makita ulit ang luha ng mga mata niya. Ngunit yun lang ang tanging bagay para mailigtas siya. Kinagat kong ngipin ko sa sobrang frustration. Bahala na. Lagi mong tatandaan na mahal ko kayong dalawa. Whatever happens, I'm about to cry while saying that. But I'm just stopping myself. Ayoko umiyak sa harap ni Celine. I don't want her to see my weak state. Bakit pakaramdam ko nagpapaalam ka? Tanong niya habang nakatingin sa akin. I'm sorry Celine ko. Iiwan mo na naman ba ako ulit? I shifted my gaze away from her. It's hard letting them go. Again, baby, I'm so sorry. Sabi mo di ba mahal mo ko? Tapos magkakababy pa tayo. Tapos iiwan mo ulit ako? Gago ka ba? May pasabi-sabi ka pang if you have a plan to leave me, kill me instead. Kailangan kong gawin to para mailigtas ka tang bata, Celine. Patawarin mo ko. Ano bang sinasabi mo? Bakit mo ko iiwan? Bakit mo iiwan ang babaeng mahal mo at ang ina ng anak mo? Sabihin mo kung bakit. Nagsinungaling ako. I'm sorry. She kneel in front of me, begging me not to leave her. Ayoko rin siyang iwan pero ito lang makakaligtas sa kanya. You promised me. Sabi mo hindi mo ko iiwan.
Umiiyak si Celine. Gusto ko magpakamatay dahil sa iyak niya. Promises are made to be broken, stupid. I'm smirking but deep inside me I'm shattering into pieces. Akala ko ba mahal mo ko? Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Mahal kita higit pa sa sarili ko kaysa sa iba. Ikaw ang tahanan ko, sabi ko sa sarili ko. Hindi kita kailanman minahal na Mrs. Mendoza. Dahil hindi ka naman kamahal-mahal. Mahal kita, mahal na mahal kita. Ano bang nagawa ko? I'm sorry. Hindi ko sinasadyang saktan siya. Ginawa ko lang yan dahil nakita ko si Greg sa bintana sa likod ng Celine. Hindi ko siya nadala sa ospital dahil nakuha ko mga tauhan ni Greg. Pinalo nila ako doon pero wala akong pakialam. Ang aking anak ay may dugo sa kanyang mga binti ay sumasagi sa aking isip. Ang baby natin, dinugo si Celine. Paano ko nalaglag yung bata? Para ako mababaliw kakaisip kung ano na bang kalagayan ng mag-ina ko. Pagkaalis nila, sinundan ko sila sa Italy. Napaiyak na naman ako nang makita ko siyang makasama ang prinsesa namin. Gusto kong lumapit sa kanila pero hindi ko magawa. Nasaktan ko siya, sinira ko siya, anong karapatan ko? Napukpok ako ng barilat na itama ulo sa sahig kaya nakoma ako. Pero kahit na natutulog ako, naririnig ko pa rin sila. 6 na buwan nakalipas, I missed her. Pagising kong baby namin na una ko nakita, naiyak ako syempre. Hindi ko siya kasama sa loob ng 3 taon. Pagkatapos nun kinausap ko si Celine, she's wrong. Hindi pa kami hiwalay, we're still married. Hindi ako nakapagpasa ng totoong annulment papers at gumawa lang ako ng peking kopya sa tulong ni Emily at ng kanyang apprentice. Hindi ko kaya. Nakakulong na si Greg. Gagawin kong lahat mabawi lang sa Celine. Ayaw kong gumising tuwing umaga na wala na siya sa tabi ko. Papatunayan kong pagmamahal ko sa kanila. Akong bahala sa kanila. Poprotektahan ko silang muli sa anumang parang magagawa ko. Mahal kita, Angel. At Celine Santiago, aking asawa, ang nag-iisang buhay ko, ang kalahati ko. You may now kiss the bride, the priest said. I look at her eyes and mouthed, I love you, bago ang kinin ng kanyang mga labi. Naramdaman kong umiti siya, naglakad ang anak namin papunta sa amin kaya binuhat ko siya. I love you, mommy. I love you, daddy. Pakit niyang bulong saka kami nalikan sa cheeks. I'm such a lucky bastard. I'm contented with my life. I have a loving wife and a cute princess. I have a family who loves at ako sa kabila ng aking mga kapintasan. Wala na akong mahihiling pa. Ako si Lucas Santiago, isang bilyonaryo, mapagmahal na anak at mapagmahal na kapatid at asawa. Nag-sign off na ngayon. At oo, buhay ako. Nakaligtas ako sa kamay ni Greg. Dahil sa puso ko kailangan ko pang bumawi sa mag-ina ko, kaya nagpakatatag ako't lumaban. Namatay si Greg sa engkwentro namin. Alalahanin na ating kahinaan ni nakasalalay sa pagsuko, kaya't patuloy na tinulak at subukan. Dahil ang pinakatsak na paraan upang magtagumpay ay palaging subukan ng isa pang beses. Sa ngayon masaya na kaming nagsasama ni Celine kasamang aming munting prinsesa at kasalukuy nagdadalang tao si Celine sa pangalawa naming anak. At wala nang kinatatakutan pang aking asawa. Malaya na siya sa kami ng mga mapangangking si Greg. Araw-araw pinaparamdam ko kay Celine ang aking pagmamahal. Pag-ibig na sa kanya ko lang naramdaman. Siya at ang aking mga anak, ang aking buhay. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kwentong pag-ibig. Maraming salamat po at keep safe everyone.